Happy Valentine's. Late. Nakipag-data kayo? Yes. Ano yung mamaya? Hallelujah. So, maraming bago. At obvious talaga na pinaghahandaan yung ganitong okasyon, ano? Yung may sabit-sabit. I hope talaga dapat po araw-araw din lang tayo sa Panginoon, ano? Isa mga partners. Minsan may hindi pagkakaunawaan, no? Kaya parang nawawala. Kasi po hindi tayo makarely sa sarili nating damdamin. Pero yung Diyos natin hindi nagbabago yung pag-ibig niya. Amen? Sabi nga ng kanta kanina ay Amazing Grace. Alam mo ba kung sino ang nag-compose naman? Si John Giotto. Yung isang pusakal na kriminal na human smuggler. Yung ini-smuggle niya yung mga tao, yung mga slaves. Pinibenta niya. Minsan ay parang na-convict siya na napaka-worst ng kanyang mga ginagawa. Gusto niya magpakamatay. Tumalon sa barko. Gusto niya magpakain na siguro sa patin. Ginawa naman ng kanyang mga kasamaan para masave yung kanyang buhay. Pinana sa hita. Tapos hilahin pataas. Kasi sayang niya yun. So, grabe. Tapos na-compose yung kanta na napakabagbag ng dami, Amazing Grace. Pari yung grace is hindi po talaga ako lang po yung mga salita para ma-explain yung grace. And we are now living by grace, di po ba? Tayo sa araw-araw natin pamumuhay, may mga shortcomings tayo sa Lord. Tama? Tama? Wala kayong choice, no? So, talagang bigaya ng Diyos tayo nagsasama-sama muli. At matandaan ko ba last ang salita dito sa congregation is May yata yung last year. Pero yung youth, noong December. So, nakakamiss po. Namiss ko rin ba kami? Manalangin po muna tayo. We thank you, Lord God, sa biyaya niyo po at kami nagkakilala bilang magkakapatid. At alam po namin, Panginoon, na hindi po ito aksidente na kami magkasama sa salamat po, Panginoon. Sinasanay niyo po kami na tanggapin ang bawat isa dahil po darating ang time na sa langit ay kami pa rin po ang magkakasama. And you train us, Lord God, to enjoy the fellowship, Panginoon, ang bawat isa. Kahit po hindi kami pare-parehas. Kayo pa rin po ang Diyos na pantay ang tingin sa amin. And we thank you so much for that, Lord God. And teach us, Lord God, this morning sa mga katotohanan about obedience, Panginoon. True obedience. At nawa, Panginoon, I pray lahat po ay makatanggap ng pagpapala mula sa inyong mga salita sa araw. We glorify your name. We lift you up. In Jesus' name we pray. Amen. So, nevertheless, I will. Sa Tagalog, dahil sinabi mo, susunod ako. At pinagdatan ko yung sinabi, mga Apostles Parenthesis, totoong pagsunod. Mayroon bang pagsunod na hindi totoo? Basahin po natin muli. Minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siya ng dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon,
pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala po kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog po ang mga lambat. Doon po natin kinuha yung pamagat. Dahil sinabi mo, ihuhulog po ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang nahuli ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Pagpapala, ano po? Nang nakita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang kilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot, mula ngayon mamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So ganon yung karanasan nila. At iniwan daw nila, last verse, ang lahat para sumunod kay Jesus. So sino po ba dito ang sumusunod kay Jesus? Lahat tayo. Lahat tayo. Ano ba? So gusto ko po ma-establish po sa dapat Kristiyano yung kanyang motive kung bakit siya sumusunod sa Panginoon. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my command. Sino po dito nag-believe sa Diyos? Konti lang sumagot. So, gusto kong gamitin itong talatang ito para ma-establish natin kung ano nga ba talaga ang motive natin sa pagsunod sa Panginoon. Ang motibo or ang saloobin natin. Sa ating mga Kristiyano kasi madaling sabihin natin na iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi naman tayo sumusunod. Tama. Wala kayong choice. At higit lalong mahirap din na naglilingkod tayo na walang pag-ibig o hindi kasama ang puso. Mahirap po yun. Hindi kasama ang puso. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay hindi gaano mahalaga sa Kanya ang kung ano ang ating ginagawa, ngunit kung ano ang motibo o laman ng ating puso. Sabi sa Bible, God looks at the heart. So, bakit? At bakit natin ito ginagawa? At kung para kanino natin ito ginagawa? Of course, alam po natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. So, gusto ko pong bagitin sa inyo yung kay Peter na maiksing kasaysayan o kanyang buhay. Alam po natin yun, ano po? Kung titingnan natin ang passage na ito, si Pedro ay isa sa mga naunang tinawag ng Panginoon para isama sa ministry niya. Verse 10 ng ating talata. Bantayan niyo po yun. At alam naman natin na si Pedro ay isa rin sa mga pasaway ng kaunti. O maiksi ang pasensya o pikon. Matapang, padalos-dalos, tagapagsalita ng grupo, tapos denial king din, ano? O ika nga, sabi nila malakas ang personalidad ni Pedro. Dahil nagawa pa rin niyang i-deny si Jesus. So, sa kabuuan ng buhay ni Pedro, siya yung naging tapat na likod hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At siya namatay o pinatay dahil sa kanyang paglilingkod. So, tayo naman ay buhay pa po. Hindi po ba? So, ang tanong, patuloy po ba tayo sa paglilingkod? Amen, ano? So, sino kaya sa atin ang nais tumulad kay Pedro? Isang sabi lang ng Panginoon, sabi niya, dahil sinabi mo, ihulog ang lahat. Pwede mong sabihin sa iyong sarili, Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Yan po ang tatlo nating mga talata. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, only those who obey can believe, and only those who believe can obey.
Parang tama, ano po? Naniniwala po ako doon. Hindi pwedeng naniniwala ka, wala nangaling ka sa Diyos, tapos hindi ka sumusunod. At hindi din pwedeng sumusunod ka na hindi ka naniniwala. Kasi magkasalungat po yun. Dapat magkasama po yun. So, yan po ang ating mga talata sa tanong na, ano ba ang tunay na pagsunod? Tatlo po. Una-una po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, pangalawa. Alin ang pinakamagandang puntos? Pangatlo, no? Ganda. Releases abundant blessings. Pero yung sa taas, medyo may mga patama yan para sa atin lahat. Patama na may tama. So, tingnan natin sa mga talata mamaya. So, naniniwala ako na si Pedro ay tunay na mananampalataya at lingkod ng Diyos. Sino po ba dito tunay na mananampalataya? Taas kamay. Kunti lang naman. Hindi na. So, naniniwala ako na siya ay tunay na mananampalataya at dahil sa kanyang walang pag-alinlangang pagtalima sa panawagan ng Panginoon, pwede itong magandang gawing halimbawa ng pagsunod. Kung kaya nais kong pag-aralan natin kung paano niya tinugon ang tawag ng Panginoon at kung ano ang naging dulot dito sa kanya. So, first point, true obedience is the proof of love and faith. Doon po kanina sa verse, John chapter 14, verse 15, sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my command. So, napakasimpleng unawain ko yun. Ang proof ng ating pagsunod o ng ating love sa Lord ay ang pagsunod. Minsan, maraming beses kong tinanong sa Panginoon, parang hindi ko kasi feel. Hindi ako in love. Hindi naman pala dapat yun ang batayan mo. Dapat kung batayan mo ay nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi po kasi reliable yung feeling ng tao. Lalo pag wala siyang pera at marami siyang problema. Kaya hindi na siya in love. Kaya hindi po siya reliable. Pero kung tingnan po natin ang salita ng Diyos, ang turo niya, sabi doon sa John chapter 14, verse 15, if you love me, you will obey my command. And of course, kasama po doon ang pananampalataya. Tingnan po natin sa verse 4 and 5. Maliit yung Bible mo. Wala po, mamanta ko, nakalimutan ko sa loob ko. Verse 4 and 5, basahin po natin. Napakalakas ng mga talatang ito para magbatayan natin ng simpleng pagsunod ni Pedro. Walang pag-alinlangan, walang reklamo, wala siyang sinabi pang iba, sabi niya. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon Pedro, si Jesus yung tinutukoy, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po na kaming nagpagod. Sinabi niya lang yung kanyang karanasan. At wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Verse 6, gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli, ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. So, bakit ko po nasabi na ang true obedience ay patunay yun or may kasama ang pananampalataya? Bago po nangyari yung chapter 5, marami na si Jesus na ginawa. May pinagaling siyang maraming tao. Nandun din sa chapter 4 na pagkatapos siyang tuksuhin ni Satanas, pumunta siya sa Galilea, tapos pagaling niya sa Galilea, umuwi siya sa Nazareth, hindi din siya tinanggap doon. Tapos mayroon din siyang pinagaling na taong inaalihan ng masamang espiritu at marami pa siyang pinagaling. So ibig sabihin, may prior to this chapter, mayroon ng knowledge sila Simon at Pedro na gano'n ang nangyari sa mga ginawa ni Jesus.
So, pwede po nating isipin na siya ay mayroon ng pananampalataya. Lalo na nung sinabi mismo ng Panginoon sa kanya, Simon, Pedro. Sabi niya, Simon, sabi niya, ihulog mo ang lambat. Hindi man lang nagtanong si Pedro, bakit sino ka ba? Di ba? Pwede po natin isipin na ang salita ng Diyos ay powerful na mag-convince sa isang matigas na tao. Si Pedro, ang kanyang ugali ay kakaiba. Pero nung narinig niya yung sinabi ng Panginoon, nevertheless, I will. Lord, sinabi mo. Sabi ko sa inyo tayo, dahil sinabi ng Panginoon, dapat sumunod tayo. So ano kaya ang nagtula kay Pedro para sundin ang sinabi ng Panginoon? Sinabi ko na po sa chapter 4, may mga pangyayari na at maaaring naging will na si Jesus. Tapos dumating sa kanila, nung sinabi ni Jesus, ang kanyang mga salita, malinaw. Pedro, ihulog mo ang lambat. Simple na ang sagot ni Pedro, sabi niya, pero kagabi, wala talaga kami huli. Sino po sa inyo dito may karanasan na maging fisherman? Sa laot. Ako may karanasan. Fresh water. Ang aming lambat sinusuyo namin yung ilog. Maraming mga tinig ng kawayan, lahat ng mga sara dahil nandiyan minsan. Tapos mga dumi ng kalabaw. Tapos pag nilinis mo yun, ang hirap-hirap. Maliit na lambat lang yun, ha? Nalinis mo na. Nalinis na nila, sabi. Naglilinis, tapos itataas na lang yun, Tapos sabi ng Panginoon, iladlad ulit. Mahirap kaya yun. So, pero kung titingnan mo ang talata, sinasabi talaga, simple lang. Panginoon, dahil sinabi mo, kahit kagabi, wala kaming huli. At saka ang hulihan ng isda, usually, gabi talaga. Pag-araw, wala kang mahuli. Yung sinabi ni Jesus sa kanila, araw Hindi na pumalag si Simon. Sabi niya, ako'y eksperto sa trabaho nito. Pwede sana, no? Hindi sinabi sa talata. Sumunod na lang siya dahil sinabi ng Panginoon. So, yun po. Ito ang tugon na bihira natin marinig sa mga Kristiyano. Panginoon, dahil sinabi mo, naglalaba muna ako. Kaya wala sa church pag Sunday dahil naglalaba. Di ba? Parang napakaliit naman ang dahilan na yan. Hindi naman life ended, laba. Pwede mo naman labahan. Kagabi, o kaya pagkatapos ng service, di po ba? Sa minsan, tayo ay mahirap tumugon ng katulad ng sinabi ni Pedro. I believe, ang pagsunod ni Pedro ay nakabatay sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita at hindi sa kung ano naman. He heard the clear personal message of Jesus to him. Kasi yung pagkasabi sa talata, nung nagsasalita si Jesus sa mga tao, tapos yung pagkabanggit pagkatapos niya magsalita sa mga tao, sinabi niya kay Pedro, parang personal parang ganito, nag-uusap tayong lahat, tapos nandito si Pedro, sinabi ko talaga sa Pedro. Very personal. Mga kapatid, sa iyo bang patanggap sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, narinig mo ba talaga sa iyong puso within na ikaw ay tinatawag ng Panginoon para paglingkuran siya? Mga kapatid, iba ang dulot nun pag gano'n talaga ang iyong karanasan. I do believe, nung nag-share o sinera tayo ng Word of God, there is something na maaaring masabi mong small voice within you na kailangan mo na talagang magbalik loob sa Panginoon. And that is the work of the Holy Spirit. Hindi binanggit na nag-work ang Holy Spirit kay Simon Pedro. But very evident naman na talagang hindi mangyayari yun kung walang pusang pagkilos ng Panginoon. Sa ating pong mga buhay, bago po tayo tumanggap sa Panginoon, alin po ba ang nauna? Yung pagkilos na muna ng Panginoon sa iyo o yung narinig mong salita ng Diyos? It could be simultaneous.
But sometimes, may nauuna yung yung pagkilos na ng Panginoon na feel mo na magbalik loob ka na sa Kanya. Ganun po yung nangyari kay Pedro. Wala na siyang reklamo. I do believe, before pa sinabi ng Panginoon yun sa kanya, dahil sa kanyang mga nabalitaan, marahil, kailangan ko ito. Kaya nung sinabi ng Panginoon, go. Wala na siyang palag. So, okay na. He heard the very personal message or calling of Jesus. Kaya lang, dahil sa mas pinakikinggan natin minsan yung gulong ng kaaway, unang sanlibutan, hindi natin naging priority yung pagsunod, di po ba? Once na ang pagtawag ng Panginoon para sa iyo ay malinaw. Malinaw ang conviction para sa iyo. Ang bagay para sa Panginoon ay prioridad mo. That is your priority. Priority list mo siya. Pagising mo sa umaga, ano bang una? Inbox. Message. Hindi ba message mo na ni Lord o message ng lover o kung ano-ano pang message na sa inbox? Hindi po ba? So, dapat una si Lord. Priority po natin si Lord. So, madalas nga ang mga hadlang sa atin yung sa pagsunod natin yung layaw sa mundo, pera. Alam niyo ba ang unang binibitawan ng tao kapag siya ay yumaman na ay ang Panginoon? Gusto niyo example? Europe, one of the richest continent na pwede natin masabi. Pero ngayon, wala daw sumisimba sa mga churches. Nagiging mosque na raw. Diba? Korea, year 70s, sila ay mahirap, mayaman pa ang Pilipinas. Later on, naging mayaman sila. Nag-boom ang Christianity. Ngayon, unti-unti na namang nawala. Sa ating buhay po sana mga kapatid, yumaman man tayo o maghirap, dapat yung ating pagsunod sa Panginoon ay tuloy lang. Amen po ba? Hindi po dapat nakabatay sa pagyaman o sa paghirap. Sa sakit o wala. Parang kasal. Tempted to us part. Ganun po dapat ang paglilingkod natin. Hindi po kasi nawawala ang mga challenges and trials. Sa pagsunod sa Panginoon, hindi po tayo exempted yun. In fact, nasa hit list po tayo ng Diablo. Ikaw ang dadalihin niya. Ikaw ang pupukusan niya ng kanyang mga pandaraya. Minsan may dalawang magkaibigan na babae. Sabi niya, "Hi friend," sabi niya, "gusto mo bang sumama sa picnic?" Maliit na bata. Ay, tingnan mo muna, magpapaalam muna ako sa daddy ko. Tapos bigla siya umuwi. Magpaalam ka. Ayaw siyang payagan ng kanyang daddy. Tapos bumalik siya sa kanyang friend. "Ay, pasensya ka na at hindi ako papayagan." Sabi niya, "Ay, ganun na lang," sabi ng friend niya na nag-iyakan sa kanya. Dapat kumbinsihin mo siya na talagang payagan ka niya kasi masaya doon. Ay, sabi naman ng kanyang, "Ay, hindi na talaga yun. Pag sinabi ng daddy ko, yun na talaga eh. Hindi na niya pwedeng bawiin yun." Ano ang moral? Dahil sinabi ng tatay niya, yun ang susundin niya. Hindi niya na pinakinggan yung pag-uudyok ng kanyang kaibigan, "Ay, masaya doon sa picnic." Ay, hindi na talaga ba? Sabi niya, "Balikan niyo nga, umayo nga yung tatay mo, kumbinsihin mo." Ay, sabi niya, hindi na talaga. Pag sinabi ng tatay ko, ay yun na yun. Mga kapatid, ganun din po sa Panginoon natin. Pag sinabi na, ay yun na yun. Kaya ang tugon dapat, I will. Amen? Parang kasal, I do. Mukhang mamatay na naman ako ah. Pakisayo nga na battery sa bag. Ay, parehas na pala. Ano ba naman, tulog ka ng langit. Ay, thank you. Magkano ba yan? So,
Dumadalay mo dito ang virus. Hindi naman. Pareho na tayo dito virus ka. So yun po. True obedience is the proof of your love and faith to God. Pangalawa po, true obedience pull down doubts and lots of excuses. Hindi mabilang. Ano ba yung masabihan natin? Kung may paraan, ay kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, hindi mabilang ang dahilan. So, gusto ko po sa inyong ikwento yung gusto ko po sa inyo ikwento yung pinito sa akin ng isang pastor, kasama nila taga-Mindoro. Ang pangalan ng lalaki is si Rizal. Ang kanya daw mukha ay tapingi. Tapos, wala ka man ang magustuhan sa kanyang physical na anyo. Pero dahil malayo ang kanyang bahay sa church, sa bayan, sa bundok siya nakatira. Biyernes pa lang daw, naglalakad na papunta sa church. Biyernes Tapos may dala daw po siyang timba at saka planggana na malaki. Ang kanyang livelihood, dumadaan siya sa mga bahay at naglalaba. Para lang, may pang tithes and offering at paglilingkod niya sa Panginoon yung kanyang livelihood. So tingnan niyo po, hindi hadlang sa kanya o excuse sa kanya yung kanyang kalagayan para mapaglingkuran ng Panginoon. Timba at saka planggana ay sa likod niya, tapos lakad ng lakad, tapos kung may mga suki na siguro siya sa dinadaanan para maglaba. Pagdating ng linggo, may pera na siya. Baliktad sa atin, po? Ang labada yung hadlang sa pagsimba. Sa kanya, labada. Livelihood niya. So, ito pong sinabi ni Rick Warren, basahin po natin. If you're not involved in any service or ministry, what excuses have you been using? Pakinggan po natin. Sa Bible, ginamit niya. Abraham was old. Sino po dito magtanda na? Wala niyo, una lang pinanganak. Si Abraham. Sabi sa Bible, he is good as dead. Pero yung faith niya, matindi. Pwede na siyang mag-excuse sana. Jacob was insecure. Leah was unattractive. Joseph was abused. Moses stuttered. Gideon was poor. Samson was codependent. Rahab was immoral. David had an affair and all kinds of family problems. Elijah was suicidal. Jeremiah was depressed. Jonah was reluctant. Naomi was widowed. John the Baptist was eccentric, to say the least. Peter was impulsive and hot-tempered. Martha worried a lot. The Samaritan woman had several failed marriages. Zacchaeus was unpopular. Thomas had doubts. Paul had poor health, and Timothy was timid. But God used each of them in His service. He will use you too if you stop making excuses. Amen. Mga kapatid, huwag mo nang sabihin, hindi naman ako marunong hindi naman ako bagay dyan Hindi ako naniwala dyan. Sabi sa Bible, it's everyone na mananampalataya ay mayroong kaloob. Hanapin mo lang kung saan ka. Hanapin mo lang. Marami po na pwede tayong magawa para maglingkod tayo sa Panginoon. So, stop making excuses. Hindi ka makakalusot kay Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo makakalusot sa Panginoon. Mga excuses natin, hindi yan patok kay Lord. Excuses mo. Kagad niyang iniwan ng lahat para sumunod sa Panginoon. Wala nang pero, bakit? Naalala niyo po ba yung minsan niyakag ni Lord? Yung tatlong nagdahilan, sabi na, ay, kabibili ko lang ng lupa. Tapos yung isa naman, ay, kabibili ko lang ng mga baka. Ay, ako'y bagong kasal. Diba? Excuses yun para kay Lord. Kagad niyang iniwan ng lahat para sumunod sa Panginoon. Diba pwede niyang sabihin, paano na lang ang pamilya ko? Sabi sa Bible, si Pedro ay pamilyado. At negosyo niya rin to. Iniwan niya. Verse 11. Parang si Pedro ay pwede nating sabihin, pre-promote siya ng Lord. Ang paglilingkod ba sa Panginoon ay promotion o demotion? It is different thing in the eyes of the world.
Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, may tama ka. Pero pag big time businessman ka, kahit hindi ka nagsisimba, approve ka. Two different thing. Mga kapatid, sa Panginoon, kahit sabihin natin na hindi ka yumaman, nandoon naman yung kagalakan sa puso, peace of mind, na hindi mo nakukuha sa pera. Amen? Naranasan nyo na bang magkapera ng marami? Hindi pa naman, gusto nyo nga eh. Ako din, gusto ko eh. Pero alam nyo mga kapatid, be aware. Money is deceptive din. Kaya nga yun ang pinag-away-awayan ngayon, di po ba? O, meron nang magsusuli, 40 million. Kunti lang yun. Di ba? Magsusuli na. Ay, pag may narinig kang politiko na magsusuli, ay talaga na magpapalakpak tenga ko dyan. Wala kang marinig dyan. Puro deny yan. Puro deny. Kasi nakakahiya. Mga kapatid, sa mga Kristiyano, ang promosyon natin galing sa Lord. Amen? Pwede ni Pedro idahilan ang lahat. Ako ay experienced na fisherman. Huwag mo akong pangunahan. Walang hulihan ngayon. Hindi tayo makakahuli. Araw ngayon, ang talagang hulihan ng isda ay gabi. Magsasayang ka ng pagod mo. Magsasayang ka ng pera mo or kung ano pa man. Pag ginawa mo yun, dahil araw ito. Pero si Pedro, walang sinabi. Bumagsak ang kanyang pag-alinlangan at ang kanyang excuses. It falls down excuses and remote control. Sira na naman. So, hindi na pinansin ni Pedro ang mga nahuling isda eh. Kung titingnan natin, mayroon talagang makulit na mga kausap ko eh. Minsan, bakit? Sana sayang pa yung mga isda, no? Ang dami nun eh. Kasi halos daw masira yung lambat eh. Bakit hindi niya pa inano? Pambihira ka naman. Immaterial na yung mga bagay. Kung makikita mo na ang Lord, di ba? Pag sumusunod ka na sa Panginoon, priority mo siya eh. Ibigay mo ang lahat para sa Panginoon. Di ba may mga kaisipan tayo na minsan ay parang karapat dapat tayong tumanggap ng pagpapala dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Di ba mayroon tayong kaisipan na gano'n? Ay, dapat ako tumanggap dahil ako naman ay faithful sa Lord. Sino may kaisipang gano'n? Siyempre, walang umaamin. Sana wala, ano po? Huwag po tayong gano'n. Huwag nating titingnan na marami ka nang ginawa. That's why you deserve to be blessed. Sa ating mga mananampalataya, madalas ay hindi na natin mabilang ang mga dahilan para lamang makaiwas sa pagsunod sa Panginoon. Si Pedro ay nawalan ng excuses at pag-alinlangan. Dininig niya ang sinabi ng Panginoon. Okay, personal testimony na lang po siguro. Ako po kasi bago ako naging Christian na yun, matagal din. Talaga namang, baka naubusan na yata ng mga paraan yung mga church worker para ako ikayate na mag-Bible studies. Eh marami din naman akong dahilan eh. Kahit hindi totoo, basta lang ako'y makaiwas. Tapos, sabi ko, ayoko namang maging... Nung later on, medyo nagustuhan ko na rin yung Bible studies kasi may mga dalaga silang kasama eh. Binata din kasi ako noon. Naghahanap. Wrong motives. Ay ba na-diver talaga yung puso ko na talagang ito na talagang pananampalataya. Lalo pa nabasa ko yung tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ba, sabi ko, napakalaking mali pala nito. Eh di gusto ko na mag-Bible study. Naghanda talaga ako kada isang linggo. Nagpapaluto ako ng mga kakanin para maging points ko yung sa mga dalaga na nagpa-Bible study sa akin. Na iba.
Tapos sabi ko, ayaw ko maglingkod tulad nyo. Na sila kasi ay laging nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko, at iniisip ko, sabi ko, kung kaya na naman gusto kong mag-fellowship, at saka na lang ako pupunta sa church. Ganyan talaga ang isip ko. Malinaw yun sa akin eh. Pero nung bandang huli, nasira lahat yun. It was fall down. Doubts, excuses, bagsak lahat. Dahil the voice within me, sinasabi ng Panginoon, gamitin mo ang buhay mo sa makapuluhang paraan. Gamitin mo ang isip mo para sa mga magandang kaisipan. Napakalinaw. Lumuhod ako, bigla akong umiyak. Lumuhod ako sa kwarto ng isa ko. At sinuko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi ako nilid sa panalangin noon ha. Actually, pag nililid ako sa panalangin, sinusunod ko lang yung binabanggit nila, pero wala sa puso ko eh. Pero that night, ibang klase. Napagulgul ako mag-isa ko. Talagang, parang feeling ko nakalaya ako sa matagal ng pagkakakulong. Grabe. So, bumagsak ang lahat ng pag-aalinlangan, bumagsak ang lahat ng pagdadahilan, sumunod ako sa Panginoon. Last, true obedience releases abundant blessings. So, napakasarap dito. Pag-usapan, ano po? Pag-blessing, ano? Si Pedro kaya bago siya sumunod ay may ideya na siyang pagpapalain siya ng Panginoon. Susunod ako dahil alam ko may pagpapala to. Masama ba pag gano'n ang iniisip mo? Yes or no? Yes or no? Para safe, you know? Para safe mo lang sasagot. Hindi po masama na isipin mo ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Pero kung yun at yun na lang talaga ang dahilan mo para maglingkod ka sa Panginoon, may frustration kang kinakaharap pagka ganon. Kasi hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay pagpapala palagi ang nakakamtan. Tama? Tama. I do believe si Pedro ay pwedeng naisip niya, pwedeng wala. Pero sa iyo, personally, ano yung iniisip mo pag naglilingkod ka? May pagpapala? O di kaya mas magandang isipin mo, pag naglilingkod ako sa Panginoon, maging pagpapala ako sa iba. Mas maganda, di ba? Kaysa naman, aba, pagpapala na naman yan kasi may nagawa ako. Mga kapatid, medyo twisted po yun na idea. Dapat, naglilingkod ka sa Panginoon para maging daluyan ka ng pagpapala para sa marami. Praise the Lord. Ano po? So, ilan ba sa atin? Ang salit na tayo ay maging pagpapala sa iba, tayo pa rin ang nahihingi. Bakit pagpapala po? Tingnan po natin yung senaryo na nung nahuli na sila, halos bumigay yung kanilang mga lambat. Tapos, anong nangyari? Halos lumubog, ano po? Anong ginawa? Nagtawag. Halika kayo dito. Ngayon po ba, bilang mga Kristiyano, nagtatawag tayo na, halika kayo dito, may pagpapala dito. O di kaya, kung nahiya ka magtawag, ihatid mo na. Pwede din naman po yun, di ba? Hatid mo na pagpapala. So, napakaganda. Alam po natin, kilalanin po natin ang ating Diyos. Our God is a God of abundant blessings. Pag nagbigay po siya, talaga naman, masabi mo, sapat at hindi nagkukulang. Tayo lang naman po talaga laging kulang, di po ba? But God, never. Hindi po siya nagkulang sa atin. Halos masira ang kanilang mga lambat. Masira na rin ang ating ulit. So, may mga tao sa paligid na ang tanong ay ganito, may blessing ba diyan? Halimbawa, Christian ka, no? Tapos, pwede ka ba namin ma-invite sa aming Bible study o sa T40?
ay iniisip, ano ko pala natin dyan? O, nasasagot mo. Wala, may daw lang kami handa. Hindi talaga ma-realize ng tao na spiritual blessings is more than material. Di po ba? Kasi tayo nakapokus tayo, ang emphasis natin bilang taong nabubuhay sa mundo pag wala kang pera, talaga naman kulang ang buhay mo. Pag wala kang cellphone na bago, wala ka. Hindi ka in. Parang ganun. Tapos ine-equate ko natin yung blessings ni Lord doon sa mga magandang bahay, magandang kotse, magandang damit. Di ba blessing po yun na nandito kayo ngayon tapos hindi kayo nagkasakit ng buong linggo? Blessings. Napakarami po natin pagpapala na minsan ay hindi natin ma-appreciate kasi ay nakatuon tayo doon sa mga wala sa atin, di mo ba? Ay, kaya nagsisikap kahit linggo wala sa church. Hindi masamang magsikap. Pero kung ang pagsisikap mo ay naging kaagaw ng Diyos sa buhay mo, mag-isip-isip na tayo. There is something wrong. Huwag sana natin maging motibo yung pagsunod para magkaroon. Si Lord na bahala doon. Maganda siguro memory verse mo natin, ano po? But seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things are given to you as well. Ano po ang reason sa talata mo? Matthew chapter 6, verse 33. Pag sinunod mo ang Diyos, lahat ng perspektibo mo, papalitan ng Panginoon. Economically, spiritually, lahat, affected. Pag inuna mo siya, maging kontento ka. Pag inuna mo siya, maging peaceful ka na tao. Pag inuna mo siya, ano ba? Maging hopeful ka palagi. Pag inuna mo siya, maging wise ka. Gusto ko po ipatutuwa ito sa atin na pure motives of the heart matters to God. Sila yung naging channels of blessings. Lapit kayo rito! Marami kaming huli! Hindi lang natin niyayakan yung tao. Lapit kayo dito, Bible study tayo. Kaya nga, ang paraan po natin ngayon, iba na. Hindi lang puro evangelism, ano po? May paraan na iba. Pwede mong gamitin sa sakyan mo, panghatid. Pwede mong gamitin, negosyo mo para makahikayat ng tao. Personal testimony mo na po ulit. Sa amin, kahit dalawa pa lang naman kami, wala pa kami anak ano. Sana magkaroon na. Panalangin nyo Hindi po, taraw bilong tuha. Kahit isa lang. Ang sabon, lalo na yung shampoo ay nagpapang-abot sa bahay. Kasi hindi naman ako gumagamit ng shampoo, no? Saan nanggaling yun? Mga regalo. Tapos na ang taon, toothpaste namin, hindi kami bumibili. Sabon na pampaligo, matibili ako sa sabon. Talaga naman nagsabi ko, Lord, ay, minsan may diversion ng kaaway, sabi niya, pangarapin mo kasi coaching. Okay naman yung pangarap ko yun, panalangin ko yun. Pero sabi ko, masaya ako dahil sabon namin hindi naubos, toothpaste namin hindi naubos. Ang galing dito ba? Pagpapala yun. Ina-appreciate ko talaga ang Panginoon. Maraming taong ginagamit si Lord para masuplayan yung aming pangailangan. So, abundant kasi nagtawag pa sila at nakatikim naman yung iba. Nang masaksihan ni Pedro ang miraculous na pagkahuli ng mga isda, nakita din niya ang kanyang abang kalagayan bilang isang tao makasalanan. Verse 8. Sabi ni Pedro, Panginoon, lumayo ka sa akin dahil ako isang makasalanan. Anong connection? Anong connection doon sa blessing na natanggap niya? He felt undeserved.
Mga kapatid, huwag mong sabihin, deserving ka talaga, no? Si Pedro, hindi po ako karapat-dapat tumanggap. Nagpatira pa, nagsisi. Grabe, no? Kakaiba. Kakaiba yung response. Undeserved. Minsan yung blessings, nakakalimutan natin. Minsan yung blessings na talagang sinasamba ng tao rather than the giver of the blessing. He realized his sinfulness and he felt undeserved to have those blessings. Tayo po ba, ano tayo ang feeling natin pag pinagpapala ka? Mga kapatid, malayo na yung galahin yung pagkagaling. Hindi tayo deserve para po tumanggap ng sobra-sobrang pagpapala. But God still pour out His blessings into us. Kahit po, ang shortcomings natin, excuses natin, pag-alinlangan natin ay napakarami. Kahit ang love natin sa Panginoon ay hindi ganoon ka-stable. Kahit ang faith natin minsan ay hindi na gumagana dahil sa nakapaligid sa ating mga challenges and trials. Hindi nagtulang si Lord. Hindi madali po tayo makalimot. Kaya yung kanta, ang tao ay marupok ay daling lumimot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Para sa mga unang pinanganak, memorize po yun. Kay sarap ng mabuhay sa kaibigan. Ano po ba? Lalo na kung kapili ang mahal sa buhay. Ano nga? Nalikot mo na ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit, ng iyong maalala, karungkutan, ay noon mo naalala ang may kapal. Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Mga kapatid, kay dali nating lumimot. Lalo na po, kung nakapokus tayo sa ating mga problema, challenges, God is bigger than your problem and challenges. Mga kapatid, habang lumalago po tayo sa Panginoon, tiyak, ang challenges mo ay lumalago din. And your trials also is getting bigger. Pero hindi cannot surpass the grace of God. True obedience na po ang kailangan natin. Gayahin natin yung sinabi ni Pedro, but because you say so, nevertheless, I will. Mga kapatid, that is true obedience. Sa ating pong application, tayo po basahin po natin ang sabay-sabayan. Ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ready? 1, 2, 3. Ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay hindi madali dahil sa maraming sacrifices at handa. Ngunit kung malinaw sa atin ang pamahalaan ng Diyos, tulad ni Pedro, ay masasabi natin na nevertheless I will. Kaya kalimutan na ang maraming excuses. This is true obedience. Hindi kailangan na para sumunod sa Panginoon. At naniniwala ako na ang Diyos natin ay hindi manhid para naglamit niya ang masarang pagpapala sa mga taong tapat na nangikot sa Kanya. Maging katulad ni Pedro sa kanyang walang pag-alinlangan doon. Siya ay naging kagamit kami sa gawain ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.